Sa mga may lagnat, ano mga dapat kainin, ano medyo dapat iwasan, mga bawal kainin kung may lagnat. Tapos mamaya yung mga bad habits na iiwasan natin kung meron na tayong lagnat. Okay? Pag-usapan muna natin ang mga quote-unquote bad foods pag meron na kayong lagnat. So, konting iwas dito ha. Dami kasing may lagnat ngayon, uso. Number 1, spicy foods. So, kung may sakit ka na, nilalagnat ka na, baka mahina na ang tiyan mo. So, kung very spicy, may irritate yung tiyan mo, lalong sasama pakiramdam mo. Number 2, kape. Okay? Pag may lagnat na, sobra daming kape, ang kape kasi nakaka-dehydrate. Kailangan mo dapat tubig. Okay? Tubig mas maganda. Tubig nakaka-hydrate, nakakababa ng lagnat. Pero ang kape, nakakaihi. So, too much coffee, hindi maganda. Limit muna habang may lagnat. Number 3, pag-inom ng alak. Iwas muna sa pag-inom ng alak kasi nga alcohol nakaka-dehydrate. Bukod dito, nakakahina pa ng immune system. Dehydrated ka sa alak, ihi ng ihi, hihina pa immune system. At yung alak, nakakasira sa dosis ng gamot mo. So, kung meron kang paracetamol, meron kang antibiotics, inom ka maraming alak, pareho yan na may metabolize sa liver. So, liver ang nag-aayos nitong mga alak at gamot para maalis sa katawan. And dami mong alak, magugulo yung dose ng gamot mo. Either ma-overdose ka, ma-underdose. So, huwag mo na iinom ng alak. Number 4, yung mga mamantika, mga oily foods, mga fried foods, iwas muna. Bakit? Matagal to sa tiyan. Mas mahirap matunaw yung mga matataba, mamantika. Kaya nga yung mga pulutan, di ba? Sa mga pulutan, gusto nila oily mga chicharon bulaklak, yung mga crispy pata, pang pulutan. Kasi nga, mataba, matagal sa tiyan, parang point nila mabagal pumasok yung alcohol. Pero usually, mas hirap ma-digest. Mas mahirap matunawan kung sobrang mamantika. Number 5, magugulat kayo sa iwasan, mga dairy products, mga gatas, ice cream. Bakit iwas sa dairy products? Depende to. Kung may lagnat ka, tapos may plema ka. Minsan, itong mga gatas, nagpapadami ng plema. So, parang mas dumadami yung plema mo, ang mucus mo, kung maraming gatas. Pero depende sa iyo. Kung okay naman sa iyo, wala namang masama kung gatas iinumin. Number 6, mga processed foods. Yung mga sa supermarket, maraming preservatives, mga asin, asukal, junk food. Iwas muna kasi kailangan natin healthy food habang may sakit. Number 7, sobrang sugar. Okay, konting sugar pwede pero yung sobrang sugar hindi rin maganda sa immune system. Number 8, red meat, matitigas na karne. Kasi gusto natin malalambot muna Kasi kung matigas yung kakainin mo, lalo na sa batang may lagnat, mahirapan matunawan. Number 9, bawal yung mga hilaw. Mga sushi, mga kilawin, hilaw, mga steak na hilaw, kahit itlog na medyo malasado, na medyo hilaw. Ingat kasi pwede kang magtae. So, may lagnat ka na, baka trangkaso to, baka ibang cause ng lagnat, tapos magtatae ka pa, madodoble ang problema mo. Number 10, yung mga dinuguan, maiitim na pagkain. Dinuguan, dugo yun Usually, hindi rin natin pinapakain yan kasi nga, mangingitim ang dumi mo. Minsan, ang doktor, binabantayan ang dumi ng pasyente. Pag maitim ang dumi, isipin ng doktor, uy, may dugo. Baka nagbi-bleeding sa tiyan. So, baka dengue pala yung cause ng lagnat. Nagkakos ng bleeding. So, para hindi magulo, iwas na sa mga dinuguan. So, ito yung mga foods na iiwasan. Anong pwede mo kainin kung may lagnat? Ito maganda. Yung mga sopas. Chicken soup, anong sabaw, clear na sopas, maganda yan. Kasi may vitamins, may minerals, may nutrition, tapos may tubig pa. Okay, kailangan mo maraming tubig. Actually, kailangan mo mga 10 to 12 glasses of water habang may lagnat. Mas maraming tubig, mas bababa ang lagnat. So, pag mataas temperature mo, bukod sa paracetamol, every 4 hours, maganda, inom ka maraming tubig para pag ihi mo, yan,
bababa ang lagnat. So, pinakamaganda tubig. Hindi alak, hindi kape. Yung juice, pa konti-konti, okay din. So, sopas, okay din. Kanin o lugaw. Number 2, kanin or lugaw, maganda. Kasi nga, malambot madali matunaw. Number 3, saging. Diba? Lagi ko sinasabi, saging may potassium. Diba? Pampabusog para hindi ka magka-ulcer. Saging kontra-ulcer yan. Tumatapal yan sa tiyan. Merong leukocyanic din yan, pangtapal ng tiyan. Maraming potassium, may tryptophan, pampaganda ng mood. So, saging, pinakamaganda yan. Lalo na wala kang gana kumain. Mansanas, number 4. Okay din ang mansanas. Actually, itong mga saging, mansanas, pati itong number 5, toast bread. Pwede rin, yung simpleng toast bread lang. Pwede rin to sa mga nagtatae. Ito yung tinatawag namin na brat diet, B-R-A-T. So, pag nagtatae, banana, rice, apple, tea. So, ito rin ang pwedeng ipakain sa may sakit. Number 3, banana. Number 4, mansanas. Number 5, toast bread. Number 6, pwedeng boiled potatoes, nilagang patatas. Pwede rin kamote. Source of energy, maraming potassium, may carbohydrates, patatas, maganda yan. Number 7, oatmeal. Mabilis matunawan. Comfort food ang oatmeal. Number 8, any steamed vegetable. Yung gulay na hindi masyado mamantika. Siyempre, di ba? Gentle on the stomach. Ang gulay, punong-puno ng vitamins, panlaban ng infeksyon. Number 9, kahit anong tsaa. Mga chamomile tea, herbal tea, anong tea gusto mo, anong tsaa, green tea, pwede rin naman. Number 10, kung masakit ang mga singaw-singaw, number 10, pwede ka ice chips, yellow. Kundi popsicle, pwede rin. Hindi ice cream, yung popsicle na ano na siya, matamis, malamig, para lang hindi sumakit kung may tonsils o may problema. So, yan ang mga magandang kakainin. Ngayon naman, ano yung mga bad habits na iiwasan natin kung meron na tayong lagnat? Ito yung mga hindi nyo dapat gawin. Number 1, wag na magtrabaho. Okay? May lagnat na, may trangkaso na, trabaho pa ng trabaho, mental work, baka lalo magkasakit. Dapat pahinga muna. Number 2, bad habit, hindi umiinom ng tubig. Tulad na sinabi ko, 10 to 12 glasses of water, maganda yan. Para hindi ma-dehydrate, bumaba ang lagnat. Number 3, bad habit, wag na mag-exercise. Okay, wag na mag-gym, mag-jogging, o mag-weights. Pag may sakit, pahinga na. Para mas mabilis kumaling. Number 4, tulad na sinabi ko, iwas sa alak. Number 5, iwas sa kape. Sinabi ko, habang may lagnat. Number 6, kulang sa pagkain. Kahit walang gana kumain, pilitin mo pa rin kumain. Alam ko, wala kayong gana kumain, walang panlasa, walang pangamoy, pero pipilit may laman ang tiyan kasi catabolic ka. Ibig sabihin, nasisira yung katawan nung virus at nung bacteria habang may lagnat. Kaya kailangan mo pagkain, panlaban. Para ikaw ang mananalo at matatalo mo yung virus o yung bacteria. Number 7, heat exposure. Bawal na magpainit, magpaaraw. Diba? Lalo ka maiinitan, pahinga ka na sa malamig na lugar kasi lagnat na Okay, actually, bawal din yung magkumot ng sobrang kumot. Kasi mainit ka na, nagkukumot ka pa. Kung sumong kumot, manipis lang, huwag sobrang kapal. Okay? Pwede maligo kung kaya mo maligo, pero minsan ako, punas-punas na lang Huwag din sobra init ang tubig. Dapat normal lang kasi may lagnat ka Number 8, iwas stress. Okay, wag na magpaka-stress. Wag na magalit. Number 9, kung merong mga sintomas na iba, ay kailangan magpa-check sa doktor. Ano ba itong mga, wag i-ignore yung mga symptoms na kailangan na ng antibiotic. Actually, issue lang dito, kailangan mo ba antibiotic o hindi. Pag trangkaso o sipon, minsan hindi mo kailangan ng antibiotic virus. Pero may mga kondisyon kailangan mo ng antibiotic. Kung duda mo may pulmonya, kung yung plema mo sobra na green, sobra na yellow, kung tonsils mo namamaga, tapos parang may nana, kailangan mo rin ng antibiotic, 7 to 10 days. Pag nagpa-check ka ng complete blood count, nakita sa white blood cell mo, 16,000 and above.
So, baka may bacterial infection, kailangan din ng antibiotic. O meron mga ibang sakit, mga typhoid, o baka may mga food poisoning na bacterial, kailangan din. So, pag medyo may ganitong sintomas na, iba na kulay ng plema, lampas 4 na araw na yung lagnat, pa-check tayo sa doktor para alamin mo yung gamot mo kung paracetamol lang ba, carbocysteine lang ba, o meron siyang ibibigay na antibiotic. And number 10, susundin natin ang payo ng doktor. Diba? Very important. So, sana nakatulong to. Maraming nilalagnat ngayon. So, ingat lang po. Pwede kayo magpa-COVID test. Pero COVID man or hindi, medyo mahina na naman ngayon eh. So, actually, itong mga trangkaso ngayon eh, mga bago to. At minsan, medyo 7 to 10 days eh. So, konting pahinga lang hanggang fully recovered. Intayin na malakas ka na bago ka magtrabaho. Huwag yung medyo may sinat-sinat pa, babalik ka pa. May tawag dyan, binat eh. Ang medical term ng binat is relapse. Ibig sabihin, gagaling ka na sana. Tapos nagpagod ka, ng hina immune system mo, lalo ka ng hina, di ba? Isa pa very important, tulog. Tulog lang ng tulog, higa lang ng higa habang may kinakalaban tayong mikrobyo sa katawan. Saan ba nakatulong to? Share po natin.